Magandang gabi mga kabisaka sa inyo lahat. Hello po, magandang gabi. So ngayon lang po uli ako nakapag-vlog kasi may inasikaso po sa school ng anak ko. Kasi may nangyaring hindi maganda, ayun, nabubuli yung anak ko sa school. So inasikaso ko muna. So kaya lang pinalipas ko muna siya. Actually, sa totoo lang ng isang araw po to dapat iba-vlog ko. Kaya lang, pinalipas ko muna yung medyo, parang naiinis ako. Yun, parang medyo, hindi lang medyo, talaga naiinis ako. O may galit sa akin. Kaya sabi ko, palipasin ko muna baka kasi iba yung lumabas sa akin. Nangyari po kasi, nabubuli po yung pangalan ko. Si Yasi, grade 1. Hindi po kasi ito yung unang beses na nabully siya. Ano na to eh, pangatlong beses na to nabully siya. Nung una, napakiusapan. Pangalawa, pinakiusapan. Hanggang sa ngayon, pangatlo, ay hindi ko na po kinaya. Talagang kinausap ko na po kasi hindi na po kasi tama yung nangyari at medyo physical na talaga siya kasi lalo't babae po yung aking ayun nga po, lalo't babae yung aking anak. So syempre ako bilang nanay, anuhin ko na rin kasi nagsusumbong siya sa akin paglabas na ng kanyang room. So, sa kanilang gate, nung pagsundo ko, ako naman siguro parang medyo talaga ako. Naantok na ba ako or ano? Naiiba na yung ano ko. Di pagsundo ko po, nasa paglabas nila ng school sa gate. Mama, may umano sa akin, yung dati daw niyang kaklase nung kinder. So, syempre ako parang na-alarma kasi sinuntok daw siya. Sinuntok siya dito ng yung isa daw niya lalaki, yung isang lalaki dito, tapos yung isa daw dito. So, syempre, as nanay, iba na yun eh. Physical na po kasi yun. So, ako naman, parang parang na-trigger, meron na naman sa'yo ng bubuli, ay meron na naman sa'yo ganyan. Syempre, lalo ba yung anak ko. So, ang ginawa ko, umuwi muna kami dito. So, chinat ko muna yung teacher, syempre. Ma'am, ganito, ganyan po. Ay, ma'am, hindi ko po kasi alam. Ang nakataka ko kasi, pinagtataka ko, paano po kasi hindi malalaman? Ipaglabasan po kasi ng mga bata. Pipila sila, nasa unahan ng teacher. So, siguro, itong anak ko rin kasi nakikipaglaro, nasa hulihan. Hindi nga siguro napansin ng teacher. Ito kasi anak ko, hindi naman tuloy nagsusumbong kay teacher. Talagang sa akin lang. So, ang ginawa ko kasi, ito nung unang-una, before nangyari, yung unang-una na nabuli siya, is, unang araw ng school. Unang araw yun. Ano daw siya nung kaklase niya, katabi niya. So, talaga nung sa bata, feeling ko may, na medyo mabuli talaga yung bata kasi malaki siyang babae. Malaki siya, pang grade 3, gano'n na yung niya. Bulas niya, alam niyo yun, yung parang, kung saan ay, malaki yung katawan, gano'n. Pero syempre, na-judge tayo. Pero hindi naman po. Kasi sabi ko parang iba yung bata. Kasi pag tumitingin niya siya, iba. At di sabi ko, sige na, obserbahan ko muna kung okay. Kasi natatakot na rin yung anak ko eh. Yun nga, sakto, tama yung hinala ko, mga bisakol. Nung uwi ng anak ko, nagsumbong na siya sa akin. Mama, alam mo po ba, yung katabi ko, lagi niya akong tinitilaan. Tapos, umiikot yung mata niya sa akin. Sabi ko, anong ginawa mo? Sinumbong mo ba kay teacher? Sinabi mo kay teacher, hindi po kasi niya. Kasi hindi pa nga niya kilala yung teacher. Kasi nga po, unang araw ng pasukan nun. So, ayun nga po. Sabi ko, kinumagahan, hinatid ko siya sa classroom and kinausap ko yung teacher. Ma'am, nagsumbong sa akin si Yasi po, na ganito po, na yung katabi niya, dinidilaan daw po siya, ganon. Siyempre po, ako po kasi tinuruan ko po yung anak ko nang sa bahay pa lang, na ayoko sa lahat is nakikita ng didila sila. Kasi ba't yun? Sabi ko gano'n. Magagalit si Papa Jesus, pag ginawa mo yun. Siyempre siguro tumatak sa isip ng anak ko yung sinabi kong gano'n. Ayaw niya din nakakita ng gano'n. Talaga yung bad. O din sabi ko kay ma'am, baka po pwede ilipat na lang ng upuan yung anak ko. So, inilipat po yung anak ko ng upuan. Inilipat po siya. So, siguro mga ilang week, after 1 week,
kasi ang naging katabi niya is lalaki. Lalaki po. Ang nangyari po doon naman dito sa lalaki is inano siya ng pencil, lapis. Tinusok siya sa braso daw. Dito siya tinusok. Siyempre ako naman nanay, diba? Tapos, noong time na yung cleaners din ako. Yung notebook ng mga anak ko din, nasa ibang bangko, nakatago sa ilalim ng chair. Sabi ko, bakit ganon? Ba't parang ba't nandito to? Ba't ganon? Nandito yung notebook mo? Sabi ko ganon. Pero nung time na yun, hindi pa siya sa ano, susumbong na nabusog siya ng lapis. Sa bahay, dito ulit sa bahay siya, bago siya nagsabi sa akin, Mama, tinusok ko ng klase ko ng lapis. Tapos yung notebook ko, tinago niya. Hindi ko na-check ni teacher yung ginawa ko kasi hindi ko nakita yung notebook. Sabi ko, ayan, nakita ko siya sa ilalim ng kaya ako nagtataka na bakit nandun sa ilalim ng bangko yung notebook mo. So, chinay ko siya. Hindi nga na-check ni ma'am. So, chinat ko na naman ulit si teacher. Tapos sabi, kinabukasan, kinausap mo, gano'n na naman ulit. Ayun, okay na. Parang ano lang sa akin kasi syempre di man. Ayun, itong pangatlong beses, mga kabisak ko. Ito hindi ko palalag na. Sinuntok na siya. Diba? So, ako kasi sa mama, syempre hindi ko manaya mabuli man ako. Lalo na kung ano naman, lalo na kung physical na talaga. Ay, kung inano ko na talaga. Sabi ko, pag hindi pa po talaga natigil yun, kakausapin ko naman siya yung parents ng bata at yung bata. Dapat yung ginagawa yun. Diba? Kasi parang maganda rin na malaman ng nanay mapagsabihan yung anak niya. Yun yung sinabi ko kay teacher. Para din po kasi, baka kasi hindi aware yung nanay ng bata na nabubuli yung anak niya. Kasi lalo na marami kasing bata eh. Maraming bata, marami sabay-sabay. Halos paglabasan, nasa 300 ang grade 1. Kasi nasa siyam yung classroom ng grade 1 po. Kaya ang dami. Eh ito kasi yan ako, matandain to. Kasi yung mga naging kaklase niya nung kinder, ganyan. Matandain po talaga siya. So, ayun na. Sana naman hindi na po maulit yun. Sana yun na yung last na mabubuling anak ko. Kasi, pag dito po kasi sa bahay, sinasabi, bawal yung ganito na, bawal yung nandidila, bawal yung iikot. Yun ang iirap ba yun? Bawal yan, bad yan. Magagalit ako, magagalit si daddy ko, magagalit si Papa Jesus kasi bad yan. Although, yes, as mama po ako, alam ko may pagkakamali ako, pero syempre hindi ko nituturo sa anak ko yun, diba? Kaya, sabi ko na, huwag nyo gagawin yan sa ibang bata, ha? Sabi ko ganyan sa kanya. Lagi kong tinatatak sa kanila yan, ng mga anak ko. Kahit nga po yung humihingi ng pera, hindi ko po sila sinasanay. Kahit yung pahawakin ko ng pera, nagkataon lang yung anak kong pangalawa na nakapulot ng piso, nahulog sa bulsa ng papa niya, na nakahiga dito sa sofa, nalaglag. Hindi napansin ng papa, tapos ako naman nasa labas. Yun. Nagkataon lang po talaga nun na nakahawak siya ng pera na pinapalagay ko dito sa torbis na hindi ko akalain na hindi pala niya nilagay. Hindi niya nilagay. Ang ginawa niya, sinubo at nalunok. Mga kabisakola. Kaya hanggang ngayon, ino-obserbahan ko. Sabi ng doktor, obserbahan ko inalagay sa piso. So, hindi pa, no choice kami. Ipapa-x-ray namin siya at kung talagang nandun pa at hindi pa nasasama sa pupo, kasi chine-check din naman namin pupo, ganun, operahan. Pero, ano po gagawin namin? Siguro ilalapit na lang namin siya sa mga malasakit, ganyan, para hindi kami masyado mabigatan. So, ayun nga po, balik tayo sa, yung anak ko, sana yun na yung last na po. Kasi talagang hindi ko kaya na nabubuling anak ko. Lalo na kung, dito kasi sa bahay, nagagalit ako sa kanya. Pinagsasabihan ko siya, ganito, bawal yan, hindi dapat gawin yan, bad yan, gano'n. So, yun lang naman po yung ginagawa ko sa kanya. Kaya, sana yun na yung last. Kasi, hindi ko po tinuturuan ng anak ko talaga na mag-iano sa pagkata. Actually, pag may baon, marami po ang baon dito biscuit. Kasi biscuit lang ang pinabaon niya. Kasi pinapakain ko na siya dito. Kasi short
lang naman yung pasok niya. 6 to 10. So, yun lang yung pinapabaon ni teacher. Kaya, gagawin siya sa akin pagdating dito, mama, nagbigay ako. O, diba? Nakakasaya lang sa puso na yung anak mo, nag-share ng baon. Kaya minsan na ginawa, dinadamihan ko talaga. Para mag-share siya. Tapos minsan ko, mama, binigyan ako ni classmate ng ganito. Kanikwento niya rin sa akin kung pag binibigyan siya. Kasi pagkadating niya pala, minsan naglalakad pa lang kami, tinatanong ko na siya, kumusta yung ganito mo, ganito, ganyan. Pagdating dito sa bahay, check ko yung mga gawa niya, kung ano yung practice, kung ano yung sasabihin ni mami, susunod na kailangan i-practice, ganyan. So, kaya para alam ko, ina-update ko siya. Tapos pag may time, magkakasa kami. Kaya ang ano ko kasi pagdating sa mga ganyan, nagdidilaan ko siya. Alam niya kasi yun ang sabi, number 1 tinuturo ko sa kanila, huwag niyong gagawin niya sa ibang bata kasi bad yun. Magagalit si Papa Jesus. Gusto niyo putulin yung dila mo. Gusto mo lumiit yung dila mo. Ginagano ko siya para hindi talaga niya gawin. Yun nga lang, ginawa sa kanya. Pero, okay naman kasi hindi siya yung tipo ng bata na gumaganti. Hindi ko talaga. Takot siya sa akin, pero sa daddy niya hindi. Pag nandyan yung daddy niya, ang bunso kong masta ng panganay ko, pabebe, gano'n. Kaya kilala ko po yung anak ko na talagang hindi siya mang-aaway ng kaklase. Kaya yun lang, sa sobrang bait din ng anak ko, lagi siya nabubuli. Pero sana naman po, yun na yung huli. Kasi pinakausapan ko naman sana huwag lang maulit. Kasi delikado na yun eh. Ang kinakatakot ko baka mamaya, mas higit dun yung gawin. Diba? Mas higit yung gawin dun. So, sana yun na yung last. So, yung mga kabisa ko lang, yun na muna yung i-share ko ngayon. Kasi, actually, marami akong gustong i-share sa inyo. Pero, ito na lang muna. Ito na lang po muna i-share ko. So, medyo nahimasmasa na po ako sa nangyayari sa inyo. Okay na ako. Ganun. So, okay na. Kaya na-share ko na sa inyo. So, yun, mga kabisa ko. Good night po sa inyo. And thank you po sa mga nagsusubscribe sa akin at sa nanonood. Maraming po talagang salamat sa inyo. Hindi niyo po alam kung gaano kalaking tulong yun. At isang pindot nyo lang dyan, malaking tulong po sa akin na. Kaya maraming po talagang salamat. Sa tulad ko ng umpisa na laban lang. Diba? Laban lang tayo. Good night po mga kabisakon. Bye-bye. God bless you.